Tumahimik ka, hangal na mangmang, sigaw ni Professor Francisco habang malakas na ibinagsak ang kanyang tungkod sa sahig. Pumutok sa tawanan ang buong klase, ngunit nanatiling tahimik ang batang lalaki. Butas-butas ang kanyang sapatos, mantsado ang kanyang damit, at mahigpit niyang hawak ang isang gusgusing kwaderno na parang iyon na lang ang natitirang pag-asa. Hindi inaasahan ng lahat na sa loob lamang ng ilang minuto, ang parehong batang ito ay magsusulat sa siyam na iba't ibang wika at lubusang ipapahiya ang pinakakinatatakutang guro sa paaralan. Maligayang pagdating sa Tales of Conquest. Kaya mula saan ka nanonood ngayon, maghanda ka dahil ang kwentong ito ay iba sa lahat ng narinig mo dati. Nang umagang iyon, ang silid 22 ng San Bartolome Institute ay higit na kahawig ng isang korte sa Roma kaysa isang silid-aralan. Nakaayos ng eksakto ang bawat mesa na parang nasa kampo militar. Ang mga estudyante nakasuot ng malilinis na uniforme ay nakaupo ng tuwid sa kanilang upuan. Mabigat ang hangin at sa gitna ng lahat, parang isang akusadong nasa paglilitis ay nakatayo ang isang batang nagngangalang Carlos. Suot niya ang tinagpi-tagping pantalon, isang kamiseta na walang kwelyo at mahigpit niyang yakap ang kanyang sira-sirang kwaderno na parang ito'y baluti. Sa harap niya ay nakatayo si Profesor Francisco, tangan ng kahoy na tungkod na animoy baston ng isang general. Kumikinang ang gintong medalya sa kanyang Amerikana, makintab ang kanyang puting buhok, malamig at matalim ang tingin, nakakatakot kahit sa isang iglap. "Well," singhal ng profesor, huminto mismo sa harap ni Carlos. "Balak mo bang manahimik buong taon? O ngayong araw lang naisipan mong magmukhang sirang muebles?" Muling nagtawanan ang nasa hulihang hanay, mga anak ng hukom, diplomatiko at mga negosyanteng makapangyarihan, nakaupo ng komportable sa kanilang malilinis na upuan. Tahimik si Carlos, ngunit hindi dahil siya'y takot, kundi dahil sanay na siya. Mula nang dumating siya, tinrato siyang parang dayo. Hindi siya nababagay doon. Ang presensya niya sa eskwelahan ay dahil lamang sa isang tahimik na scholarship inayos ng isang matandang madre na naniniwala sa himala. Ngunit sa San Bartolome, tila walang puwang ang mga himala. "Ipinabasa ko lang sa kanya ang isang payak na talata," sabi ni Francisco. Humarap sa dalawang inspektor sa likuran. Ngunit tumatanggi siya. O baka naman hindi siya tumatanggi. Baka lang talaga hindi siya marunong magbasa. Hindi ba tama? Dahan-dahang iniangat ni Carlos ang kanyang ulo. Madilim at malalim ang kanyang mga mata. Mga matang nakakita na ng higit pa kaysa nararapat para sa kanyang edad. Baka nga hindi siya marunong magbasa, wika ni Francisco, malakas na ipinahayag sa klase. "O ano, Carlos, patunayan mong mali kami, magbasa ka o manahimik ka na habang buhay at dumating ang huling dagok." "Tumahimik ka, mangmang," sigaw ng propesor. Iwinawasiwas ang tungkod at itinuro siya. "Hindi ka nababagay dito. Para lang ito sa mga tunay na estudyante, hindi sa mumurahing kopya." Nag-freeze ang silid. Hindi kumurap si Carlos. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumagot. Hinawakan lang niya ng mas mahigpit ang kanyang kwaderno, na parang iyon ang pumipigil sa isang bagyong matagal nang namumuo sa kanyang dibdib. Walang pasabi, lumingon si Profesor Francisco sa pisara, kinuha ang chalk at nagsulat ng isang parirala sa Latin, "Restantum vale quantum bendipotest." "Ano ang ibig sabihin nito?" tanong niya, hindi sa kanino man nakatingin. Dahan-dahang tinaas ni Carlos ang kanyang kamay. Hindi ito tanda ng pagmamataas o paghamon, kundi tahimik, kalmado, parang isang taong wala nang mawawala. "Ikaw?" ngisi ng propesor. "Opo, Ginoo," sagot ni Carlos. "Magsalin ka." Huminga ng malalim si Carlos, humakbang pasulong, at nang hindi man lang tumingin sa pisara, sinabi, "Ibig sabihin nito, ang isang bagay ay nagkakahalaga lamang ayon sa kung magkano ang handang ibayad ng isang tao." Tahimik ang buong klase, hindi dahil sa takot, kundi sa pagkagulat.
At saan mo natutunan yan? Tanong ni Francisco, may halong pagdududa. Nabasa ko po sa isa sa mga lumang aklat ng aking lolo. Gusto niyo po bang isulat ko rin sa Griego o Ruso? Hindi na siya naghintay ng tugon. Tumingala siya at unang beses, ngumiti. Lumapit ang propesor, mahigpit na hawak ang kanyang tungkod na parang espada. Walang estudyanteng naglakas loob na hamunin siya noon, ni ang pinakamakapangyarihang magulang ay hindi siya hinaharang. Ngunit ngayon, isang batang may tagpi-tagping damit ang gumagawa nito. Mula sa aklat ng lolo mo, sabi mo? Tanong ng propesor. Tumango si Carlos, hindi kumukurap. Kumlik ang dila ng guro sabay sulat ng panibagong parirala. Ngayon naman sa klasikal na Griego. Malakas na nabali ang chok. Gnothi se afton, gnothi se auton. O siya? Malamig ng ngiti ni Francisco. Impresyonin mo ulit kami, batang pantas. Saglit lang tiningnan ni Carlos ang parirala. Pagkaraan na para bang likas sa kanya, isinalin niya, kilalanin mo ang iyong sarili. Napataas ang kilay ng guro. Mula sa likuran, may estudyanteng mahina ang bulong. Wow! Pero agad na pinatahimik ng isang siko. At saan mo naman nabasa iyon? Matalim na tanong ng propesor. Sa lahat ng aklat, isa po yan sa pinakabantog na kasabihan sa pilosopiya, Ginoo. Huminga ng malalim si Francisco, pilit ni lulunok ang damdamin. Galit ba yon? Takot? Akala mo ba matalino ka? Hindi po. Kung ganon, ano ka? Sandaling tumigil si Carlos bago sumagot. Mapag-usisa at sa sagot na iyon, muling kumulo ang bulungan sa buong silid. Itinaas ni Professor Francisco ang kamay upang patahimikin ang klase, ngunit may nagbago sa kanyang anyo. Nawala ang yabang sa kanyang mga mata, napalitan ng pagkadismaya, ng pagdududa. Tinamaan ang kanyang kayabangan at halata ito. Subukan natin kung kaya ng iyong kuryosidad ito, bulong niya, sa kamabilis na tumalikod sa pisara at nagsulat ng parirala sa wikang Arabe. Maganda ang daloy ng sulat. Halos parang kaligrapiya, al-akel zina. Minsan lang tumingin si Carlos dito. Ibig sabihin nito, ang isip ay isang palamuti. At saan naman galing yan? Tanong ng guro. Nakita ko po ito sa itaas ng pinto ng isang lumang, abandonadong tindahan ng libro sa Arab Quarter. Doon ako dati nakatira. Nakatira ka sa isang Arabong distrito. Tumango si Carlos. Ang nanay ko po ay nagtatrabaho sa isang bahay pahingahan. Naglalaba para sa mga manlalakbay na mga ngalakal. Madalas silang mag-iwan ng mga libro, iba't ibang wika. Kinokolekta ko po ang mga iyon, natigilan ng guro, walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Sa ilang saglit, tila mas tumanda siya, parang isang lalaking pasan, ang bigat ng mundong hindi niya maunawaan. Hindi na ito tungkol sa isang sagot lamang. Mas malalim ito. Nawawala na ang kontrol niya. Hindi na siya ang nangingibabaw sa klase. Sa halip, siya na ang natututo. At si Carlos, ang batang nais niyang ipahiya, ang siyang naging guro. Sapat na, wika ni Francisco sa wakas, pinilit ang isang ngiting alanganin. Tama na ang palabas. Umupo ka na. Ngunit hindi gumalaw si Carlos. Paumanhin po, Ginoo? Napakurap ang guro. Ano na naman? Hindi niyo pa po ako sinusubok sa Ruso. Huminto ang lahat, walang ingay. Dahan-dahang lumingon ang propesor, hindi makapaniwala. Samantala, nakalapit na si Carlos sa pisara. Kinuha niya ang bagong chalk gamit ang magaspang at maalikabok na mga daliri. Tahimik, matatag at maingat siyang nagsimulang magsulat, Znanie, Sila. At ang ibig sabihin, anya, kaalaman ay kapangyarihan. Mula pa noong panahon ni Peter the Great, marahil mas maaga pa. Hindi sigurado ang mga historiador. Natulala si Francisco. Wala siyang masabi. Hindi na nagtatawanan ng mga estudyante. Ang ilan nakatitig kay Carlos, ang iba naman sa kanilang guro. Ngunit iisa ang nakita nila ngayon. Hindi na siya isang dukhang bata mula sa maralitang distrito. Hindi. Sa ilalim ng liwanag ng araw mula sa bintana ng silid, may alikabok ng chalk sa kanyang mga daliri at mukha. Si Carlos ay tila naging ibang nilalang.
Isa siyang phenomenon, buhay na hamon sa lahat ng pinaninindigan ng paaralan. Patunay na ang talino at galing ay maaaring manggaling sa pinakamalabong lugar. Mula noon, hindi na muling naging pareho ang San Bartolome. Pagkatapos ng klase, walang direktang lumapit kay Carlos, ngunit wala na ring nagbaliwala sa kanya. Sa mga pasilyo, kumalat ang mga bulong-bulungan. Nakita mo ba siyang magsulat sa Ruso? Ang tatay ko nga, hindi marunong gumamit ng cellphone keyboard, pero siya nagsusulat ng Arabe. Baka espiya siya, o baka hindi talaga tao. Di nagtagal, ang mga bulong ay naging mas katulad ng babala kaysa paghanga. Nagpatuloy si Carlos sa paglalakad sa pasilyo, hawak ng mahigpit ang kanyang lumang kuwaderno. Hindi siya ngumiti, hindi siya naghanap ng atensyon, ngunit hindi na siya invisible. At sa San Bartolome, ang mapansin ay maaring maging panganib. Samantala, sa opisina ng direktor, nakikinig si Vice Principal Teresita Ocampo sa ulat ni Francisco. Mahigpit ang kanyang labi, malamlam ang kanyang mga mata. Ibig mong sabihin, inulit kanyang 4 na beses sa harap ng buong klase. Tanong niya. Hindi lang niya ako itinuwid, singhal ni Francisco, sabay tanggal ng salamin dahil sa inis. Hinamon niya ako. 40 estudyante ang nakakita at sigurado ako, karamihan sa kanila, palihim na pumapalakpak para sa kanya. Nakita ko sa kanilang mga mata. Kaya ano ang mungkahi mo? Tanong ni Teresita ng kalmado. Nakansilahin natin ang kanyang scholarship dahil may talento siya? Dahil sa pagsuway, umupo ng marangal si Teresita, nakahalukip-kip ang mga braso. 2 dekada na silang magkasama ni Francisco. Alam niya ang mga lakas nito at ang ego. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay bago. Kabado, hindi pantay, halatang nangangatog. Natakot ka ba sa kanya? Mahina niyang tanong. Ako, natatakot? Tugon ng guro, pilit na tumatawa. Oo, ikaw, giit ni Teresita. Dahil ang batang iyon ay hindi lang matalino, hamon siya sa lahat ng pinaniniwalaan mo. Sinisira niya ang iyong paraan ng pagtuturo, ang iyong autoridad, ang iyong mga patakaran. Dahan-dahang tumayo si Francisco, mahigpit ang panga. Hindi siya nababagay dito, malamig niyang tugon. Hindi ito tungkol sa takot, tungkol ito sa disiplina. Kapag hinayaan nating gibain ng isang henyo mula sa mababang distrito ang sistemang ito, hindi na magiging San Bartolome ang San Bartolome. At ano naman ang magiging kapalit? Tanong ni Teresita. Hindi sumagot ang guro. Lumabas siya, malakas ang pagbagsak ng pinto. Samantala, sa kantina, kumakain ng tahimik si Carlos, gaya ng nakasanayan, mag-isa. Ngunit sa pagkakataong ito, may nagbago. May tray na biglang bumagsak sa harap niya. Ay, isang dalaga na nakatali ang buhok, may suot na bilugang salamin at seryosong ekspresyon. Siya si Carmen Villanueva, anak ng mga diplomatiko, nangungunang estudyante sa halos lahat ng asignatura. Hindi kailanman kinailangan lumaban para sa pagkilala dahil lagi siyang namumukod tangi. Nakita ko ang ginawa mo sa klase ni Francisco, sabi niya, umupo sa tapat niya nang hindi humihingi ng permiso. Wala pang naglakas loob na sumagot sa kanya ng ganun. Ni ang mga bagong guro. Bahagyang tumango si Carlos, patuloy na ngumunguya. Marunong ka rin ba ng Hapon? Tanong ng dalaga. Hiragana lang, sagot niya, at ilang kanji. Napataas ang kilay ni Carmen. Ilang wika ba talaga ang kaya mong gamitin? Sandaling nag-isip si Carlos. Hindi ko sigurado. Higit sa 5, dahan-dahan siyang tumango. Lumapit si Carmen, mahina ang boses. May teorya ako, bulong niya. Hindi ka lang basta isang bata, isa kang iba. Isa kang eksperimento ng gobyerno, bulong ni Carmen. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, ngumiti si Carlos. Mahina lamang, walang ipinakitang ngipin, halos hindi mapansin, ngunit tunay. Hindi ako eksperimento, marahan niyang sabi. Wala lang talaga akong ibang magawa kundi magbasa at hindi rin ako masyadong nagsasalita. Walang gaanong nababago sa pagsasalita pero ang pagsusulat,
Ang pagsusulat may nababago. Sang-ayon ni Carmen, humina ang boses. Sa unang pagkakataon, wala siyang naidagdag na matalim na sagot. Siya'y natigilan. Samantala, sa silid pahingahan ng mga guro, may bagong bulong-bulungan. Kumalat ang balitang nakatanggap ang punong guro ng tawag mula sa isang lokal na mamamahayag. May nagsumbong tungkol sa isang estudyanteng kilala bilang ang batang marunong ng siyam na wika. At pagsapit ng tanghali, ang pangalan ni Carlos ay kumalat ng higit pa sa silid-aralan. Narinig ito ng ibang punong guro. Pinag-usapan ng mga magulang. Na kuryosong mga mamamahayag, maging mga politiko ay nais malaman kung sino ang mahiwagang batang ito at saan siya nanggaling. Hindi na si Carlos ang tahimik at kakaibang bata sa hulihang hanay. Siya'y naging higit pa, isang simbolo, isang bagay ng paghanga, at marahil isang gantimpalang nais ang kinin ng lahat. Gustong-gusto nilang lahat malaman ang kanyang kwento. Lahat, maliban kay Profesor Francisco. Hindi inaalala ni Francisco kung saan nanggaling si Carlos. Ang bumabagabag sa kanya ay kung saan patutungo ang batang ito. At higit sa lahat kung paano siya mapipigilan. Sapagkat sa kaibuturan ng kanyang isipan, natatakot si Francisco na kapag walang gumawa ng hakbang, hindi lamang makakabisado ng batang ito ang mga nakalimutang wika, magsisimula rin siyang maghukay ng mga katotohanang matagal nang nakabaon, mga katotohanang may kapangyarihang yumanig sa mga pundasyon, sumira ng mga pangalan, at posibleng magpabagsak ng higit pa sa isang aruganting guro. Gabi, unti-unting namamatay ang mga ilaw sa dormitoryo. Nakatago sa ilalim ng kumot, may maliit na flashlight si Carlos at isang gusot na piraso ng papel. Maingat niyang isinulat sa Latin ang isang parirala, mabagal, sinadya, bawat salita ay tila may bigat na lampas sa kanya. Nang matapos, itinupi niya ito ng 3 beses at ipinasok sa kanyang kwaderno. Kinabukasan, iiwan niya ito ng tahimik sa mesa ni Profesor Francisco. Walang drama, walang pangalan, tanging mga salita lamang. Maagang dumating si Francisco, gaya ng nakasanayan. Tuwid pa rin ang kanyang lakad, planchado ang kanyang itim na Amerikana. Ngunit may kakaiba, iniiwasan niya ang makipagtitigan. Hindi siya bumati. Pareho ang postura ngunit mabigat ang dala, parang may nakapatong na hindi nakikita. Pagpasok niya sa silid 22, kakaiba ang pakiramdam ng hangin, mas siksik, mas tensyonado, at naroon iyon, isang nakatuping papel, nakapatong sa kanyang mesa. Payak, walang marka, agad niyang nakilala. Mula ito sa lumang kwaderno ni Carlos na laging hawak-hawak. Dahan-dahan niyang binuksan, nakasulat sa maayos na asul na tinta, maigsi ngunit makapangyarihan, Veritas Filia Temporis, ang katotohanan ay anak ng panahon. Walang paliwanag, walang pirma, walang babala. Ngunit para kay Francisco, iyon ay parang tahimik na pagsabog. Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay, sapat upang madulas ang tiyok at mabasag sa sahig. Katotohanan, panahon, 2 konseptong ginamit niya sa loob ng mga dekada upang maghari, upang igalang, upang mag-utos. At ngayoy bumalik sa kanya, nakasulat sa marangal na Latin ng isang batang may matandang kaluluwa. Hindi na ito kontrol, ito'y tila kapalaran. Eksaktong 8:00 nagsimula nang pumasok ang mga estudyante. Huli si Carlos, gaya ng lagi. Hindi dahil mahiyain, kundi dahil nais niyang mauna ang iba upang iwasan ang kanilang mga tingin. Umupo siya sa hulihang upuan, binuksan ang kwaderno at tumingin ng diretsyo. Hindi niya tiningnan ang guro, hindi siya humingi ng papuri, tahimik lamang ang kanyang mga kamay. Pinagmasdan siya ni Francisco, naghahanap ng senyales, paghihimagsik, kayabangan, pagmamataas, ngunit wala. Tanging katahimikan, at iyon ang lalong nakapagpawala ng kanyang depensa. World history, wika ni Francisco, pinipilit hindi manginig ang boses. Ang paksa ngayon,
propaganda at kung paano minamanipula ang impormasyon sa panahon ng digmaan. Habang sumusulat siya sa pisara, dama niya ito, ang bawat estudyante naghihintay, isang reaksyon, isang parusa, isang sermon. Ngunit wala siyang ibinigay, hindi pa. Pagkatunog ng kampana, unti-unting lumabas ang mga estudyante, isa-isa. Nanatili si Carlos sa dulo, gaya ng nakasanayan. Nang siya'y tumayo at patungo na sa pinto, nagsalita si Francisco. "Carlos," huminto ang bata, bahagya lang lumingon. "Yung pariralang Latin, saan mo natutunan?" "Mula po sa isang lumang aklat ng batas, sa aklatan ng lolo ko. Nauunawaan mo ba ang ibig sabihin nito?" "Opo, Ginoo." "Kung ganon, bakit mo ito ibinigay sa akin?" Tinitigan siya ni Carlos saglit bago ibinaba ang tingin. "Dahil akala ko po alam niyo na." Tahimik ang buong silid, napalunok si Francisco. "Alam mo ba kung sino ang nagsabi niyan?" "Si Sir Francis Bacon, ika-17 siglo, ngunit ginamit din ito ng mga Romanong huwes, lalo na kapag may ipinagtatanggol na inosenteng akusado." Parang suntok sa sikmura ang huling linyang yon. "Ang inosenteng akusado?" ulit ni Francisco. Tumango si Carlos. "Kapag wala kang kapangyarihang magsalita," anya, "minsan ang magagawa mo lang ay maghintay." At lumabas siya, walang galit, walang kailangang ipahayag, tanging tahimik na lakas. Gabing iyon, hindi nagpakita si Francisco sa hapunan. Sa halip umuwi siya sa kanyang pribadong aklatan, isang koleksyong itinayo niya sa loob ng 40 taon, puno ng pag-aalaga at pagmamataas. Hinanap niya ang pariralang iyon, binuklat ang pahina, matapos ang pahina, nilibot ang bawat lumang aklat na naalala niya. At sa wakas, natagpuan niya ito. Naroon sa isang matagal nang nakalimutang aklat na pinamagatang Fundamental Principles of Roman Law. May guhit sa ilalim, sa kanyang sariling sulat mula dekada na ang nakalipas, Veritas Filia Temporis, ang katotohanan ay anak ng panahon. Sa unang pagkakataon, naisip ni Professor Francisco na baka siya'y tumatanda na at hindi niya napansin. Marahil si Carlos ay hindi isang banta. Marahil siya ay isang refleksyon, isang salamin na nagpapakita ng bahagi ni Francisco na minsang naging mausisa, walang takot, ngunit hindi lahat ay ganoon ang nakakita. Sa silid ng Student Council, malayo sa mga guro, nagpulong ang isang maliit na grupo ng mga elitistang estudyante. Lahat sila'y may mahabang apelyido at makapangyarihang koneksyon. Siya na ang nagiging sentro ng atensyon, bulong ni Alfredo Berens, anak ng ministro ng transportasyon. Ginagawang mukhang baguhan ng mga guro. Sabi ng mama ko, gusto siyang interbyuhin ng press. At kung susubukan nilang paalisin siya, hindi nila kaya, singit ni Carmen Villanueva na tahimik na pumasok sa silid. Hindi siya inanyayahan. Protektado ang scholarship niya ng isang legal trust at saka matalino siya. Kung ganon, tayo na ang gagalaw. Hindi umimik si Carmen. Naparito lang siya upang manmanan. Ngunit ngayon, naunawaan niya ang hindi pa alam ni Carlos. Isang bagay na hindi man lang sumagi sa isip ng binata. Oo, kayang magbukas ng mga pinto ang kaalaman, ngunit kaya rin nitong lumikha ng mga kaaway, mapanganib na kaaway. At hindi lahat ng kaaway ay nakasuot ng Amerikana. May ilan na nakasuot ng uniforme, makikinis na sapatos at maingat na ngiti. Isang linggo, dumalo si Carlos sa kanyang klase na parang walang nagbago. Umupo sa parehong upuan, binuksan ang kanyang kwaderno sa parehong bilis, at tahimik na nagsulat. Para bang walang makakaabot sa kanya mula sa labas ng mga pahinang iyon. Ngunit hindi niya nakita o baka hindi niya pinansin na hindi na guro lang ang nakamasid sa kanya, pati ang kanyang mga kaklase. Ang dating halakhak at pangungutya ay napalitan ng malamig na kalkulasyon. Sa pinakamatandang puno, sa bakuran ng paaralan, nagtipon sina Alfredo at ang kanyang dalawang kakampi, si Santiago Rodriguez
anak ng may-ari ng Imperyong Tela, at si Martin Zarate, anak ng isang federal na hukom. Naupo silang magkakatabi, nakabukas ang backpack na parang kalasag, nakasilong ang mga mukha sa lilim ng mga dahon. Iniisip ng munting henyo na umiikot ang paaralan sa kanya, asar ni Alfredo. Pinunit ang papel sa kanyang palad. Maging si Francisco ay natatakot sa kanya. Hindi iyon takot, tugon ni Santiago. Mas malala pa, paggalang. Kaya ano ang plano? Tanong ni Martin. Bugbugin siya, sirain ang mga libro niya, ngumiti si Alfredo. Hindi ngiti ng bata, kundi ng ngiting natuto ng kalupitan mula sa matatanda. Sirain natin ang tanging inaasahan niya, ang kanyang talino. Paano? Tanong ni Santiago. Plagiarism. Nagkatinginan ng dalawa. Bibigyan natin siya ng tekstong hindi niya matatanggihan. Mahaba, bihira, nakasulat sa ibang wika. Isasalin niya. Ngunit copyrighted pala. Gagawin nating mukhang inaangkin niya ito. Isusumbong natin siya. Hindi niya matatanggihan iyon. Hindi kaya ng mga henyo na pigilan ng tukso. Kinahapunan, matapos ang klase sa comparative literature, nilapitan ni Alfredo si Carlos. Dala ang isang bagong kwaderno. Payapa ang ekspresyon niya, parang walang nangyaring masama kailanman. Uy, aniya kaswal. Nakita ko ito sa bahay. Galing sa kaibigan ng tatay ko. Nakatira raw sa Prague. Nakasulat sa lumang Czech. Wala akong ideya kung ano ang laman, pero sabi nila, sobrang galing ng mga tekstong ito. Napatingin si Carlos, nagulat. Hindi siya kinukutya ni Alfredo ngayon. Tila, tapat ito? Czech? Ulit ni Carlos. Oo, baka magandang hamon para sa'yo. Wala namang ibang makakagawa nito dito. Kinuha ni Carlos ang kwaderno. Maingat niyang binuklat. Masikip ang sulat kamay, mahahaba ang pangungusap. Mukhang totoo. Hindi ko sigurado, sabi niya. Hindi ko gaanong kabisado ang Czech. Pero susubukan mo, di ba? Nag-atubili si Carlos, pagkatapos ay tumango. Sige, walang pangako. Tinapik siya ni Alfredo sa balikat at umalis na nakangisi. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Carmen ang dalawa, bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Kinahapunan, naglaho si Carlos sa silid-aklatan. Natuklasan niya ang isang lumang istante sa likod ng mga ensiklopedya, mga lumang diksyonaryo, maalikabok na gabay sa gramatika at mga manual tungkol sa mga wikang Slavic. Sa loob ng ilang oras, masigasig siyang nagtrabaho. Pinagkumpara ang mga simbolo, inihanay ang mga tunog, hinanap ang mga kahulugan. Hindi madaling basahin ang teksto. May mga linyang walang saysay, may ilan namang parang piraso ng nalimutang tula. Ngunit habang nagpapatuloy, napansin ni Carlos na hindi ito parang panitikan, mas kahawig itong akademikong sulatin, estrukturado, parang lektura. Gayunpaman, sa dalisay na layunin ng isang naghahanap ng kaalaman, hindi man lang pinaghihinalaan ng patibong, isinalin niya ang buong piraso, salitang isa-isa, pangungusap sa pangungusap, at sa huli, ayon sa nakasanayan, nilagdaan niya ng kanyang inisyal. 2 araw matapos iyon, umalingaw-ngaw ang mga bulong-bulungan sa pasilyo. Kinopya ni Carlos ang isang tekstong Czech. Copyrighted daw. Inangkin niyang kanya. Kumalat ang tsismis na parang apoy. Walang nakakaalam kung paano nakarating ang paratang sa administrasyon. Ngunit isang tao ang nakakaalam. Si Alfredo, wala siyang sinabi, ngunit sapat na ang ngiti ng kanyang kasiyahan. At kahit hindi pa napatutunayan, bumalot na ang anino kay Carlos. Binubulungan siya sa kanyang likuran. Iba na ang tingin ng mga guro. At bagamat hindi siya diretsahang kinausap ni Carmen, alam niya sa kaibuturan may mali. Sapagkat ang mga naghahanap ng katotohanan, hindi sila lumilikha ng kasinungalingan. At si Carlos, hindi marunong magsinungaling. Kasama na ngayon si Carmen sa kanila. Sa klase ng Ethics and Citizenship, natahimik ang buong silid nang biglang pumasok ang mismong punong guro. Binasa niya mula sa isang maliit na papel ang pangalan, Carlos Fernandez Martinez, kinakailangan mong magtungo sa opisina ng punong guro pagkatapos ng klase.
Sabay-sabay na lumingon ang lahat sa kanya. Hindi tumingin si Carlos. Tahimik niyang isinara ang kanyang kuwaderno. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng bigat na lampas pa sa pagkabigo. Hindi mula sa pag-aaral, hindi mula sa pagiging naiwanan. Ito'y ang bigat ng pagkaunawang sa lugar na ito, ang pagiging sobrang matalino, ay maaring ituring na banta. Kinagabihan malalim sa aklatan, may natagpuan si Carmen na nakaligtaan. Ang kwaderno ng mga pagsasalin ni Carlos. Naiwan ito sa isang sulok, halos natabunan ng mga lumang libro. Binuklat niya ito, sinuyod ang mga pahina at lalo pang lumalim ang kanyang pagkamausisa. Pagtapat niya sa huling pahina, natigilan siya. Totoo ang tekstong isinalin ni Carlos, ngunit hindi ito bago. Isa itong manuskrito mula pa noong ika-19 na siglo, matagal nang nasa public domain. Hindi siya nangopya, wala siyang nilabag na alituntunin. Masyado lang siyang magaling, masyadong tiyak at may isang tao na hindi matanggap iyon. Mariin niyang isinara ang kwaderno, alam na niya ang dapat gawin, ngunit alam din niyang may kapalit ito. Kapag ipinagtanggol niya si Carlos, lalabanan niya ang mismong mga estudyanteng gumawa sa kanya ng target. Siya mismo'y magiging puntirya. Ang tanong ay hindi kung kaya niyang linisin ang pangalan ni Carlos. Kaya niya. Ang totoong tanong, handa ba ang paaralan na tanggapin ang katotohanan na ang batang tinawag nilang mangmang ang siyang tanging tunay na nakababasa ng mundo sa kanilang paligid? Nababalutan ng madilim na kahoy at mga aklat na dekada nang hindi nabubuksan ang opisina ng punong guro. Dito nilulutas ang mga problema sa loob lamang, gaya ng hilig ng mga direktor ng San Bartolome. Walang abogado, walang magulang, walang tala, tanging mga bulong, reputasyon at katahimikan. Naupo si Carlos sa isa sa dalawang silya sa gitna. Sa isang tabi, si Vice Principal Teresita walang mabasa sa ekspresyon habang binubuklat ang isang file. Sa kabila, isang guro sa matematika, tinawag upang magsilbing neutral na saksi, umiinom ng malamig na kape, halos hindi nakikinig. Sa unahan, nakaupo si punong guro Cristobal Aquino, payat na lalaking may malamig at matalim na mukha. Walang gana niyang binasa ang ulat. Ngayong umaga, panimula niya, si Carlos Fernandez Martinez ay inakusahan ng pagsusumite ng salin ng isang sanaysay na nasa wikang Czech na orihinal umanong nakarehistro 7 taon na ang nakalipas ng Charles University sa Prague at iniharap na kanya. Tahimik si Carlos. Itinaas ng punong guro ang mga mata, hinahanap ang reaksyon. Wala. Ang material na ito, dagdag niya, natagpuan sa iyong personal na kuwaderno. Nilagdaan ng iyong inisyal. Itinatanggi mo ba? Isinalin ko po, sagot ni Carlos, mahina ngunit matatag. Alam mo bang may copyright ito? Hindi po. Saan mo nakuha? Binigay ng kaklase. Sabi niya galing daw sa kaibigan ng pamilya. Para lang daw sa pagsasanay. At sino ang kaklase na yon? Natigilan si Carlos. Alam niya ang sagot, ngunit hindi niya binanggit. Hindi ko po maalala. Malakas na isinara ng punong guro ang file. Yan ay nakababahala. Sa labas, naglalakad-lakad si Carmen sa pasilyo. Kinakabahan, balisa. Hawak niya sa dibdib ang kwaderno ni Carlos at isang nakaprint na dokumentong nahanap niya ng umaga ring iyon. Patunay, matibay, makasaysayang ebidensya. Ang sanaysay na check ay hindi protektado. Mula pa ito noong 1862, naka-archive sa isang digital library sa Hungary. Matagal nang nasa public domain. Walang pagkakasala si Carlos. Ang ginawa niya ay kahanga-hanga, tapat at pambihira. Alam ni Carmen, kapag hindi siya kumilos ngayon, ililibing ng paaralan ang katotohanan. Dahil sa mga lumang institusyon, hindi kailangan ng hustisya ang katotohanan. Kailangan lang nito ang katahimikan. Kaya't hindi siya kumatok, diretso siyang pumasok. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ng punong guro na bigla. Saradong pagpupulong ito.
Kung ganon, paalisin niyo rin ako, tugon ni Carmen, lumapit sa mesa. Pero basahin niyo muna ito. Inilapag niya ang mga dokumento. Ang tekstong isinalin ni Carlos ay isang pampublikong manuskrito na digitize 5 taon na ang nakalipas. Hindi ito copyrighted, wala itong may-ari, isa itong kasaysayan, wala siyang ninakaw. Nakahanap siya ng bagay na hindi natin napansin. Kung iyon ay krimen, parusahan niyo rin ako sa pagiging marunong bumasa. Tahimik ang silid. Pinulot ni Vice Principal Teresita ang mga papel, maingat na sinuyod. Tumingin siya sa punong guro ng may alam na titig. Lehitimo ito, wika niya, at akma. Sino pa ba sa paaralang ito ang makakagawa ng ganon? Huminga ng malalim si Aquino. Mahigpit ang panga. Pilit nilulunok ang mga salita. Ang batang ito ay nakalikha na ng kaguluhan dati, malamig niyang sabi. Kaguluhan, balik ni Carmen, o baka hindi lang ninyo siya kayang kontrolin? Lalong sumikip ang silid. Nanatiling tahimik si Carlos. Tumingin siya kay Carmen, hindi nakangiti, ngunit may mas malalim. Pasasalamat. Tahimik, hindi binibigkas. Muli niyang ibinaba ang tingin. Alam niya, tumawid na siya sa linya at may kapalit yun. Isang oras matapos iyon, naglabas ng pahayag ang paaralan. Matapos ang masusing pagsusuri, na pagpasiyahan ng administrasyon na si Carlos Fernandez Martinez ay hindi nakagawa ng anumang gawaing plagiarism. Walang paghingi ng tawad, walang selebrasyon, ngunit ang hustisya sa katahimikan ay naibigay. Natapos na ang kaso, walang paghingi ng tawad, walang papuri, walang kabayaran. Tanging isang maputlang internal memo at bagong alon ng mga bulong-bulungan na parang usok na gumapang sa mga pasilyo. Opisyal, tapos na ito. Ngunit sa loob ng paaralan may nagbago. Sa hanay ng mga estudyante agad ang naging reaksyon. May ilang tumingin kay Carlos nang may tahimik na paghanga. Ang ilan ay umiwas sa kanya, ngunit karamihan mas malamig ang tingin, puno ng puot dahil sinubukan ng sistema na durugin siya at nabigo. At sa San Bartolome, iyon ang pinakamasamang kasalanan. Kinagabihan, binayo ni Alfredo Reyes ang pader ng locker room hanggang mamula ang kanyang kamao. Sinira ng tsismosa na yon ang lahat, singhal niya, nagngangalit ang ngipin. Hindi niya ginawa para sa kanya, tugon ni Santiago mula sa bangko. Ginawa niya dahil natatakot siya sa kanya. Natakot kanino? Sa isang taong hindi matitinag ng tsismis. Huwag kang tanga, balik ni Alfredo. May kahinaan ng lahat, kahit ang mga batang marunong ng Latin. Samantala, sa pinakamalayong sulok ng aklatan, kung saan halos hindi umaabot ang liwanag, tahimik na nagsusulat si Carlos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi salin, sarili niyang kwento. Nauunawaan na niya ang isang makapangyarihang bagay, habang ang iba'y abala sa tsismis, paratang at pakana. Siya'y sumusulat. At kung minsan ang manunulat ay hindi kailangang magsalita, kailangan lang niyang maghintay, sapagkat ang mga salitang isinulat ng may pag-iingat ay nabubuhay lampas sa panahon, samantalang ang mga sigaw ay nawawala sa hangin. Nagpatuloy ang paaralan na parang walang nagbago, may klase pa rin, may kampana pa rin. Paulit-ulit ang pang-araw-araw na takbo. Ngunit tila wala ng kaluluwa. Hindi pinaalis si Carlos, ngunit hindi rin siya nalinis ng may dignidad. Nanatili siya, isang sagisag ng pagkakamaling hindi kayang burahin ng sistema. At ang San Bartolome, hindi kailanman nagpapatawad sa mga nakaliligtas. Lumipas ang mga oras na mas mabigat kaysa dati. Noong taong 1,900, panimula ni Profesor Francisco, matatag pa rin ang boses, perpekto ang tindig. Tuloy ang leksyon, malinaw, autoritatibo. Ngunit hindi man lang tumingin si Francisco kay Carlos. Hindi dahil nakalimot, kundi dahil sinadya. Hindi niya kayang tingnan ang bagay na hindi na niya kayang kontrolin. Hindi rin tumingin ng diretso ang mga kaklase ni Carlos, ngunit sila'y nagbubulungan.
At kung minsan, mas masakit ang bulong kaysa sigaw. Isang mesa na bahagyang itinulak para madapa siya. Isang backpack na marahang itinulak sa kanyang daan. Isang biro na ibinulong kapag nagtaas siya ng kamay. Bakit pa siya nagtaas ng kamay? Hindi ba't alam na niya lahat? Siguro nabasa na niya sa check o sa Mars. Hindi siya sumasagot. Patuloy siyang nagsusulat. Hindi laging may tinta, ngunit laging may layunin. Unti-unti niyang pinuno ang kanyang kwaderno ng mga kaisipang masyadong personal para bigkasin. Mga obserbasyong hindi nababagay sa mga margin ng aklat. Mga ideyang galing sa mas malalim na lugar. Hindi ako mas mahusay kaysa kaninuman. Ayaw ko lang maging ibang tao. Ang mga namumuno sa ingay ay natatakot sa mga sumusulat sa katahimikan. Ang tunay na parusa ng kaalaman ay hindi ang pangungutya, kundi ang pag-iisa. Si Carmen, nakaupo ng 2 hilera sa unahan, ay ramdam ang bigat ng katahimikan ni Carlos. Hindi pa sila muling nag-usap mula ng insidente sa opisina ng punong guro. Hindi dahil malayo sila, kundi dahil pareho nilang alam, isang maling salita at pareho silang magiging target. Isang umagang abuhin, mababa ang ulap, amoy basa ang lupa, nakakita si Carlos ng isang sobre sa loob ng kanyang locker. Makapal na papel, walang pangalan, walang tatak. Sa loob isang linyang nakatype. Ang dugo mo ay hindi sa isang henyo, kundi sa isang traidor. Magtanong ka tungkol sa iyong ama, Carlos. Binasa niya ito minsan, pagkatapos muli at muli. Hindi niya naunawaan kung ano ang ibig sabihin, ngunit naintindihan ng kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang mga kamay, natuyo ang kanyang lalamunan, hindi dahil sa takot, kundi sa pagkilala. Ang salitang iyon, ama, ay hindi kailanman naging bahagi ng kanyang kwento. Isang blangkong espasyo, isang pangalang hindi binabanggit, isang katahimikan na walang nangahas na sirain. Kinagabihan, hindi siya pumunta sa aklatan, hindi siya nagsulat, hindi man lang siya nagbukas ng libro. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama, mag-isa, hawak pa rin ang sobre sa kanyang bulsa, mariing nakapindot sa kanyang hita. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, siya'y umiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa galit. Sapagkat ngayon, alam na niya, hindi na sila naghuhukay sa kanyang mga kwaderno. Sila'y naghuhukay na sa kanyang buhay. At hindi niya alam kung ano ang hinahanap nila. Sa kabilang dulo ng pasilyo, binuksan ni Carmen ang sarili niyang locker. Sa loob, isang kaparehong tala, ngunit ito'y isinulat sa kamay. Ipagpatuloy mong ipagtanggol siya at malalaglag ka rin. Walang halaga kung ilang wika ang alam niya. Ang wika ng takot, ang tunay na nauunawaan ng lahat. Pumasok ang malamig na hangin sa bintana ng dormitoryo. Walang dala na tunog, walang amoy, ngunit malinaw ang babala. May kumakalat sa paaralan. Hindi inggit, hindi elitismo, isang bagay na mas organisado, mas mapanganib, isang tahimik na kilusan ng sistemang ayaw mabasag. At si Carlos, hindi na lang isang pagkakamali. Siya mismo ang lamat, isang lamat na hindi kayang pakintabin ng scholarship. Hindi mabubura ng disciplinary note, hindi matatahimik ng mga pagbabanta dahil ang kanyang lakas ay hindi galing sa grado o sa boses o sa uniforme. Hindi nasa salita ang kapangyarihan ni Carlos, nasa kanyang pagsusulat at sa mga bagay na pinipili niyang huwag isulat. Sa pinakadulong bahagi ng boarding school kung saan ang makintab na sahig ay napalitan ng bitak-bitak na tiles at kupas na pintura, nagwawalis ang isang matandang janitor. Mas matagal na siyang naroon kaysa karamihan sa mga guro, higit pa sa ilang pader ng gusali, at gayunman bihira siyang magsalita. Nang umagang iyon, napulot niya ang isang gusot na papel. Bago itapon, binuklat niya muna, nakasaad, Veritas Filia Temporis. Ang katotohanan ay anak ng panahon. Matagal niya itong tinitigan at bahagya halos hindi mapansin, siya'y ngumiti.
Parang sa ilalim ng lahat ng makinang na bato na nagkukunwaring kadakilaan, nakatagpo siya ng isang tunay na sulyap ng katapatan. Gabi, bumagsak ang kadiliman sa boarding school na parang makapal na kurtina. Ang mga pasilyo'y umalingaw-ngaw sa mahihinang tunog ng kumikislap na ilaw. Mahabang katahimikan ang bumalot sa mga dormitoryo. Hindi makatulog si Carlos. Nakaupo siya sa kama, nakasandal sa malamig na pader, hawak ang lihim na sulat. Ang dugo mo ay hindi sa isang henyo, kundi sa isang traidor. Magtanong ka tungkol sa iyong ama. Mas matalim ito kaysa anumang insulto sapagkat si Carlos ay walang ama. O hindi bababa, wala ni isang taong nagsalita tungkol dito. Bata pa siya nang minsang magtanong, ngunit tatalikod lamang ang kanyang ina. Hindi mo na kailangang malaman, pabulong nitong sabi. Wala na siya. Mas mabuti na iyon. Walang pangalan, walang litrato, walang kwentong pampatulog. At matagal, sapat na iyon para kay Carlos. Tinanggap niya ang kawalan tulad ng isang taong hindi kailanman nakarinig ng dagat. At hindi ito hinanap dahil hindi niya alam na umiiral. Ngunit ngayon, may nagtutulak sa kanya tungo sa baybayin ng nakalipas, hindi upang tuklasin, kundi upang ilibing siya roon. Kinabukasan, bago pa tumunog ang unang kampana, lumabas si Carlos at dumiretso sa administrative wing. Naroon ang mga lumang filing cabinet, mga tala ng dekada. Bawal ang estudyante roon, ngunit hindi siya humingi ng pahintulot. Mabilis niyang hinalungkat ang mga record, scholarship, mga liham, mga form, hanggang sa matagpuan niya Carlos Fernandez Martinez, isang lumang kayumangging folder. Nanlamig ang kanyang mga kamay nang buksan ito. Sa loob, medical forms, mga papeles ng pagkakakilanlan, isang sulat kamay mula sa madre na nag-ayos ng kanyang scholarship, at isang admission form na pirmado ng pangalang hindi niya kilala. Legal guardian Salvador Martinez Ramirez Martinez ang kanyang ikalawang apelyido. Salvador, isang pangalang hindi niya narinig kailanman, walang litrato. Tanging isang linyang nakasulat sa gilid, "No visits allowed, confidential." Mabilis ang tibok ng puso ni Carlos. Maingat niyang ibinalik ang lahat sa folder, isinara ito at ibinalik sa eksaktong lugar. Tahimik, walang nakapansin, ngunit malayo na ang kanyang isip. Nakapako sa isang pangalan, Salvador Martinez. Sino siya? Bakit walang nagsabi? At bakit ngayon siya tinatawag na traidor? Pagtapos ng umaga, natagpuan ni Carmen si Carlos sa aklatan. Nakaupo siya sa harap ng isang mapa, hindi nagbabasa, nakatitig lang. "Hindi ka dumalo sa history class," mahina niyang sabi. Walang tugon. "May nangyari ba?" Tumingin si Carlos, mas madilim ang mga mata, mas malalim. "May ama ka ba?" Pabulong niyang tanong. Nagulat si Carmen. "Oo," sagot niya. "Bihira ko siyang makita pero..." "Oo." "At alam mo kung sino siya, kung anong klaseng tao?" "Siyempre." Tumango si Carlos, ibinalik ang tingin sa mesa. "Ako hindi." Umupo si Carmen sa tabi niya. Wala siyang salitang makakapag-ayos nito. Kaya nanahimik siya. Ilang sandali pa, inilabas ni Carlos ang isang papel mula sa bulsa. Hindi ang nagbabantang sulat, kundi ang isinulat niya kagabi. Ibinigay niya ito kay Carmen. Binuklat niya at binasa, "Kung hindi mo kilala ang iyong ugat, lalaki kang baluktot, kahit pa mamulaklak ka." Kinahapunan, dumating ang isang babae sa San Bartolome. Hindi siya dumaan sa pangunahing gate. Pumasok siya sa service wing, hindi nakita ng mga estudyante. Maitim ang kanyang coat, matatag ang mukha, ang buhok na kulay abo, mahigpit na nakatali. Sister Rosemary, ang madre na nag-ayos ng scholarship ni Carlos, isa sa iilang nakakakilala sa kanyang nakaraan. Tinanggap siya ng pribado ni Vice Principal Teresita Vasquez. "Alam mo ba kung bakit ka namin pinatawag?" Panimula ni Teresita. "Hulaan ko," tugon ng madre. "Sino si Salvador Martinez?" Pumikit si Sister Rosemary, isang taong sana'y hindi ko nakilala. "Ano ang koneksyon niya kay Carlos?" "Opisyal, wala."
At hindi opisyal, bumaba ang kanyang tinig. Siya ang kanyang ama. Tumahimik ang silid. Buhay pa ba siya? Hindi ko alam. Bakit minarkahang confidential ang pangalan niya sa record ni Carlos? Huminga ng malalim ang madre bago sumagot dahil ang kanyang nakaraan ay hindi malinis. Anong ibig mong sabihin? Sa unang pagkakataon, tumingin si Sister Rosemary diretso sa mga mata ni Teresita. Ibig kong sabihin, kapag lumabas ang katotohanan tungkol kay Salvador Martinez, hindi lang si Carlos ang paparusahan ng paaralan. Gagawin nila siyang kasangkapan o tuluyang buburahin. Patuloy na nagsusulat si Carlos, walang tigil, ngunit hindi tala ng lektura, hindi takdang aralin, hindi sipi mula sa mga sinaunang wika. Isa itong liham, hindi niya alam kung para kanino o kung kailan niya ipapadala. Ngunit kailangan niyang magsalita kahit sa papel, kahit sa isang tao na hindi niya kilala. May nagbago sa loob niya. Hindi na sapat ang maging bihasa sa mga wika. Hindi na sapat ang magsalin ng mga tekstong nalimutan. Hindi na sapat ang mabuhay sa katahimikan. Ngayon gusto na niyang maunawaan ang sarili, ang kanyang pinagmulan, ang kanyang dugo. At kung minsan tinawag na traidor ang kanyang ama, ibig sabihin ay may nakatagong kwento sa likod ng kanyang apelyido. Isang katotohanang nakabaon, marahil masyadong malalim para may iba pang handang halungkatin. Ngunit handa na si Carlos. Muling kumalat ang mga bulong-bulungan, mas mabilis pa kaysa tunog ng kampana, mas malakas pa kaysa opisyal na anunsyo. Simula nang dumating ng palihim si Sister Rosemary, may hindi nakikitang paggalaw sa mga guro. May mga nagbubulungan sa pasilyo, may mga tahimik na naglipat ng mga file, may mga papel na biglang naglaho, may mga tawag na ginawa, maikli, walang record, walang bakas. Narinig ng sistema ang pagyanig at may pumutok na bitak sa ilalim ng lahat, hindi pa wasak, ngunit naroon na, isang tagas mula sa nakaraang inakalang na ilibing na, ngunit hindi ito namatay, natulog lamang, naghihintay. Para sa isang tao, mangmanggaya ng bata o matapang gaya ng ulila na abutin ito, at ang taong iyon ay si Carlos. Ilang araw matapos yon, sa klase ng political science, may lumitaw na hindi inaasahan. Isang inspektor mula sa Ministry of Education, matangkad, makitid ang balikat, mga matang bihirang pumikit, ang ngiti parang guhit ng lapis, mabigat, pilit, malamig. Routine inspection, aniya. Walang seryoso, walang personal, walang dapat ikatakot, ngunit lahat ay nakaalam. Kapag bumababa ang autoridad mula sa mataas nitong tore upang bisitahin ang mga bata, hindi iyon dahil sa kuryosidad. Ito'y isang babala at si Carlos ang ipinatawag, personal, walang sulat, walang tagapamagitan. Tahimik na pumasok si Professor Francisco at malamig na sinabi, Fernandez Martinez, sumama ka. Tahimik na tumayo si Carlos. Nagpilit si Carmen na pigilan siya sa pamamagitan ng tingin, ng tahimik na pagsusumamo sa kanyang mga mata. Ngunit hindi niya iyon nakita, nasa ibang lugar na ang kanyang isipan. Sa loob ng sarili niya, sa opisina, 3 adulto ang naghihintay. Punong guro Cristobal Aquino, Vice-Principal Teresita Vasquez, at ang inspektor. Carlos, ani Aquino, may plastik ng ngiti, maupo ka. Pag-uusapan lang natin ng ilang bagay. Umupo siya. May ilang pangamba, panimula ni Teresita habang inaayos ang ilang papel. Wala namang agarang peligro, tanging ilang lumang dokumento lang sa file mo. Nais naming itanong kung pamilyar ka sa pangalang Salvador Martinez. Bago pa siya makasagot, yumuko ang inspektor. Nakita ko ang pangalan niya sa isang file. Maingat na tugon ni Carlos, ngunit hindi ko alam kung sino siya. Gusto mo bang malaman? Nagtagal bago siya sumagot. Oo, aniya. Ngunit hindi ako sigurado kung sasabihin ninyo ang totoo. Bumagsak ang katahimikan, mabigat, nakakabingi. Ngumisi ang inspektor, may bahid ng panunuya. Matinong sagot, naglinis ng lalamunan ng punong guro. Hindi na siya lumilitaw sa mga kasalukuyang record. Ngunit
Dekada na ang nakararaan, may mga ulat na nag-uugnay sa kanya sa ilang mapanganib na kilusan. Anong klasing kilusan? Tanong ni Carlos. Political dissent, sagot ni Teresita. Internal resistance, dagdag ng inspektor. Radical ideologies, huling wika ni Aquino. Mga salitang dati sapat na upang kaagad kang makulong o tuluyang maglaho. Nanigas ang panga ni Carlos. At ano ang kinalaman yun sa akin? Tumikas ang titig ng inspektor. Pareho kayo ng apelyido. Yumuko si Carlos. Kaya ba't ano ang totoong kinatatakutan ninyo sa pangalang iyon? Dahil ba't may kinalaman ito sa nangyari rito mismo sa San Bartolome, 22 taon na ang nakalipas? Nagbago ang hangin, nag-adjust sa upuan ang punong guro. Yumuko si Teresita. Siya ang unang bumasag ng katahimikan. Si Salvador Martinez ay estudyante rito, matalino, pinakamataas ang marka. Gaya mo. Ngunit, dagdag ni Teresita, sa kanyang huling taon, inilantad niya ang mga dokumento ng paaralan, mga file na nagpakita ng katiwalian, mga ipinagbabawal na libro at diskriminasyon laban sa mga iskolar. Pinaalis siya ng walang paglilitis pagtatapos ng inspektor at pagkatapos, siya'y nawala. Umugong ang tenga ni Carlos. Bumagal ang kanyang paghinga, ngunit hindi siya umiwas ng tingin. At ano ang gusto ninyo sa akin? Diretsong sumagot ang inspektor. Gusto naming malaman kung may ipinasa siya sa iyo. Mga dokumento, mga sulatin, mga ideya, kung may lumapit sa iyo sa ngalan niya, kung may naisulat ka na posibleng katulad ng kanyang ginawa. Nakasara ang mga kamao ni Carlos. Isinusulat ko lang ang iniisip ko. At ang iniisip mo, panimula ng inspektor, ay maaaring eksaktong iniisip niya, putol ni Carlos. Tumayo siya. Hindi ko alam, aniya, dahil hindi ko siya nakilala, dahil binura ninyo siya sa bawat libro, bawat tala, bawat record. Umupo ka, utos ng punong guro. Hindi, mariin na tugon ni Carlos. Hindi ito desisyon mo. At hindi ko rin pinili na mapunta rito, sagot niya. Ngunit narito ako. At kung naniniwala kayong ang pagsusulat ng katotohanan ay isang uri ng paghihimagsik, kung ganun, hindi ang apelido ko ang problema. Hindi sumigaw si Carlos. Hindi niya kailangan. Tinitigan niya silang lahat sa katahimikan. Nangalit ang panga ng punong guro. Huminga ng malalim ang inspektor. Salamat Carlos, maaari ka nang lumabas. Lumakad siyang nanginginig ang mga binti, hindi sa takot, kundi sa galit. Sapagkat ngayon ay naunawaan niya ang isang bagay na hinding-hindi niya malilimutan. Hindi lang nila gustong patahimikin siya, gusto nilang ipamana sa kanya ang katahimikan at hindi niya iyon tatanggapin. Ang balita, kinagabihan may isa pang sobre na dumausdos sa ilalim ng pintuan ng kanyang silid. Wala ng pagbabanta. Wala ng paratang, tanging isang kinupiang piraso ng lumang pahayagan. Rebel student at San Bartolome disappears after exposing academic censorship ring. Malabo ang larawan, kupas ang gilid, ngunit malinaw ang pangalan sa ilalim ng headline, Salvador Martinez. Sa ilalim nito, nakasulat sa bagong tinta ang mga salita. Ang sinimulan mo ay hindi matatapos sa iyo. Isinusulat mo ang kasaysayang pilit nilang binura. Isulat mo ito ng buo. Ipinikit ni Carlos ang kanyang mga mata at hinawakan ang pahina. Ngayon niya lubos na naunawaan, hindi na siya sumusulat para sa sarili. Sumusulat siya para sa lahat ng hindi pinayagang lagdaan ang sarili nilang pangalan. Ang pagtindig, dumating ang sumunod na umaga ng may nakabibinging katahimikan. Malinis ang langit, hindi gumagalaw ang mga puno. Tumunog ang kampana sa tamang oras, normal ang lahat sa paningin. Ngunit alam ng mga pasilyo ng San Bartolome na may paparating. Pumasok si Carlos na walang dala kundi isang nakatuping sobre sa kanyang kamay. Wala siyang backpack, wala siyang libro, wala ring kwaderno. Umupo siya sa likuran gaya ng dati. Ngunit hindi sa guro siya tumingin. Tumingin siya sa gilid, sa mga bintana,
sa mga bitak ng pader, sa mga mukha ng mga estudyante, para bang binabasa niya ang mismong paaralan sa huling pagkakataon, ang pagbasa. Sa kalagitnaan ng klase sa literatura, humingi si Propesora Angelina ng voluntaryong babasa ng tula. Halos lahat ay tumanggi. Tumayo si Carmen at binigkas ang ilang taludtod ni Benedetti. Matatag ang kanyang boses kahit nanginginig ang paligid. Pagkatapos, si Carlos naman ang tinawag, ngunit wala siyang dalang tula. Tumayo siya at inilapag ang sobre sa mesa ng guro. Wala po akong dalang tula ngayon, Nanya. May dala akong isinulat ko mismo, nag-alinlangan ng guro. Sa iyo bang sariling sulat? Tumango siya. Gusto mo ba itong basahin? Muli siyang tumango. At tumigil ang San Bartolome. Hindi malakas ang boses niya, ngunit mabigat. Hindi ito nanginginig. Hindi ito nag-aatubili. Ito'y tinig ng isang taong napakatagal ng tahimik, kaya natutong magsalita mula sa pinakamalalim na bahagi ng sarili. Ipinanganak akong walang pangalan ng ama, walang lupa, walang lahi. Itinuro nila na kahihiyan iyon, na dapat akong maglakad ng hindi nakikita, magsalita lamang kung tinatanong. Huwag kailanman magtaas ng kamay. Huwag mangahas magtama, ngunit nagkamali ako, natutunan kong magbasa, at sa pagbasa natuklasan kong may mga salitang mas matanda kaysa takot, mga salitang hindi nabibili o nababasag, kaya sumulat ako, sapagkat pagsusulat lamang ang paraan upang mabuhay ako, sapagkat kung hindi ko pangalanan ang naranasan ko, may ibang gagawa nito para sa akin. Ngayon tinatawag nila akong problema, isang kopya, isang banta. Ngunit hindi ako dumating upang manakot. Dumating ako upang isalin ang kawalang katarungan tungo sa pagiging tao. At kung nakasasakit iyon, hindi ako ang kinatatakutan ninyo. Kinakatakutan ninyo ang maaari kong isulat kapag wala nang pipigil sa akin. Tahimik ang buong klase. Ni ang hangin ay hindi kumilos, walang huminga, walang kumurap. Hanggang si Carmen ang unang pumalakpak minsan. Mahina, ngunit malinaw, sumunod ang isa pang estudyante at isa pa, hanggang higit sa kalahati ng klase ang bumangon laban sa pader na itinayo ng paaralan sa loob ng mga henerasyon. Pumalakpak sila para sa batang itinuro sa kanilang huwag pansinin. Tinangkang ibalik ng guro ang kontrol. Salamat, Carlos, nanginginig niyang sabi. Ngunit, hindi iyan ang bahagi ng aralin ngayong araw. Ngumiti si Carlos, banayad. Hindi rin bahagi ng plano ang ipanganak, aniya. Ngunit narito ako. Umupo siyang muli, payapa, bukas ang dibdib. At sa wakas, kanya ang tinig. 1 oras matapos yon, kumalat ang video. May nakapag-film, may nag-upload. Hindi mo mapapatahimik ang isang marunong magsulat. Ang nakasaad na caption. Nasunog ang paaralan mula sa loob. Kinahapunan, nagpatawag ng emergency meeting si Principal Aquino. Wawasakin ng batang iyon ang ating institusyon, sigaw niya. Kapag kumalat ito, magiging pambansang balita tayo. Nandoon na tayo, sagot ni Vice Principal Teresita. Dahil sa kanya. Hindi, tugon niya. Dahil sa tinangka nating itago. Kaya anong gagawin natin ngayon? Bigyan siya ng medalya. Iminumungkahi ko na tigilan na natin ang pang-uusig sa kanya, sagot ni Teresita. At kung hindi siya titigil sa pagsasalita, marahil panahon na upang makinig tayo. Malakas na ibinagsak ng punong guro ang kamao sa mesa. Hindi tayo yuyuko sa isang scholarship student na may ilusyon ng pagiging martir. Dahan-dahang tumayo si Teresita. Hindi yun ilusyon, anya. Iyon ay kasaysayan at binasa niya yon sa mismong harap mo. Totoo yon, mahina ngunit matatag na sabi ni Teresita habang tumatayo. At kahit gaano ninyo subukang burahin, ang katotohanan ay nakasulat sa permanenteng tinta. Kinagabihan may dumating muling sulat sa ilalim ng pintuan ni Carlos. Hindi pagbabanta, hindi palaisipan, isang pahina lamang, sulat kamay sa maingat na lumang baybay. Maaaring magtayo ng pader ang mga salita o gibain ito. Depende kung sino ang nagsasalita at kung sino ang nakikinig. Sa ibaba, isang inisyal, S. Martinez. Buhay pa ba siya o may ibang sumusulat sa kanyang pangalan?
Nanginginig ang mga daliri ni Carlos nang itupi ang sulat, lumapit sa mesa at binuksan ang bagong pahina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya sumusulat upang ipagtanggol ang sarili. Sumusulat siya upang mag-iwan ng pamana. Sapagkat kung minsang nabura ang kanyang ama dahil sa pagsusulat ng katotohanan, ngayon si Carlos ang susulat upang walang sino mang mabubura muli. Dumating ang Lunes na tila normal, walang ulap ang langit. Halos hindi gumalaw ang mga sanga ng puno. Eksakto ang tunog ng kampana, ngunit may kakaibang laman ng hangin. Pagpasok ni Carlos sa klase, agad niyang napansin, ang mga mesa ay hindi nakahanay. Nakaikot ang mga ito. Nakatayo sa harap ang guro sa pilosopiya, karaniwang seryoso, malamig, mahigpit. Ngunit ngayong araw, nagsimula siya ng kakaiba. Ang paksa natin ngayon, resistance. Napatigil ng lahat. Resistance, ulit niya, bilang kilos panlipunan. Kilos moral. Isang konsepto pampolitika at pantao. Sino ang gustong magsimula? Walang gumalaw. Hanggang sa tumingin si Carmen kay Carlos. Walang salita. Ngunit malinaw ang mensahe. Ngayon na, tumayo si Carlos. Ang lumaban, anya, ay ang alalahanin kung sino ka, kahit pa sinisikap ng mundo na kumbinsihin kang wala kang karapatang umiral. Tumango ang guro. Resistance sa pagsusulat, matatag ang titig ni Carlos, at sa pagbabasa, sapagkat hindi mo malalabanan ang hindi mo nauunawaan, at hindi mo mauunawaan ang bagay na hindi mo kailanman binasa, kahit pa sinubukan nila itong ipagbawal. At may nangyari. Nagbago ang silid, naglaho ang panunuya, wala nang bulungan. Sa unang pagkakataon, naging tunay na espasyo ito para sa katotohanan, pakikinig at pag-alala. Isang estudyante ang nagbahagi na kinamumuhian niya ang apelyidong Minana. Isa pa ang umamin na hindi pa nakabasa ng libro kailanman, ngunit nais magsimula. At si Carmen ang nagsabi ng pangungusap na umaling-aungaw sa mga pasilyo sa mga susunod na linggo. Tinuruan nila tayong maging perpekto, pero hindi nila tayo tinuruan maging totoo. Hindi biglang nagbago ang San Bartolome. Ngunit sa araw na iyon, nagkaroon ng lamat. At ang bawat lamat ay nakakatakot sa mga nagtatayo ng pader. Ilang oras lang ang lumipas, nakatanggap ng tawag si Aquino mula sa Central Board. May natanggap kaming mga ulat, hindi autorisadong aktibidad sa klase, mga diskusyong may ideolohikal na nilalaman, mga naitalang video. Anong nangyayari sa inyong paaralan? Matalim ang sagot ni Aquino, isang bata ang ginagawang sandata ang mga salita. At ang iba, nagsisimula na rin silang mag-armas. Neutralisahin siya bago sumabog sa ating mga kamay. Kinahapunan, naglabas ng resolusyon ng school council. Lahat ng isinulat ng estudyante, kuwaderno at ibinahaging teksto ay rerepasuhin. Lahat ng extracurricular activities ay suspendido maliban kung autorisado. Kailangang isumite ng mga estudyante ang kanilang writing journals para sa pedagogical evaluation. Isang hakbang na tinawag nilang preventive measure. Ngunit sa totoo, ito'y sensura. Tahimik na tinanggap ni Carlos ang balita. Walang protesta, walang talumpati, walang bukas na liham. Diretso siyang pumunta sa aklatan, binuksan ng maluwag na sahig sa ilalim ng lumang estante at itinago sa kahong karton ang kanyang pinakamahalagang mga pahina. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa estratehiya. Alam niyang ngayon, hindi naligtas ang kanyang kwento sa papel, sa klase o sa kanyang bag. Ligtas lamang ito sa kanyang alaala. At sa alaala ng mga nakarinig na nito, kinagabihan, kumatok si Carmen sa kanyang pinto. May dala siyang kuwaderno, gaya ng kay Carlos. "Huwag mo itong ipasa," wika niya. Hindi na tayo sumusulat para sa grado, sumusulat tayo para mabuhay. Tinitigan siya ni Carlos. At kung mapaalis nila tayo, ngumiti si Carmen. Kung ganon, magtatayo tayo ng paaralang hindi nila kayang paalisin. At sa unang pagkakataon, ngumiti si Carlos ng totoong ngiti.
Hindi lamang mga estudyante ang kumikilos, maging ilang guro ay nagsimulang magtanong sa sarili. Isa sa kanila, pinakabata sa staff, 29 na taong gulang pa lamang, nag-iwan ng sulat sa Teacher's Lounge. Kung ang isang estudyante ang kailangang magturo sa atin ng tapang, ibig sabihin ay nabigo tayong magturo. Kinabukasan nawala ang sulat, ngunit nabasa na ito at higit sa lahat nararamdaman. Ngunit ang sistema ay hindi natutulog. Habang dumarami ang tahimik na paggalang kay Carlos, nagsimula na ang susunod na hakbang ng pamamahala. Mas maingat, mas makinis, mas mapanganib. Ngayon, hindi na ito pagbabanta. Hindi paratang, hindi parusa, ito'y pag-iisa. 2 araw matapos, ipinatawag si Carlos ng Head of Guidance. Malumanay ang boses, nakangiti, magalang. Nais ka naming tulungan, Carlos. Hanapin ang bokasyon na mas akma sa iyo. Isang programang mas tahimik, mas angkop. Angkop para kanino, tanong niya. Para sa isang gaya mo, hindi lahat ay nababagay sa malalaking grupo. Kaya itinutulak ninyo akong umalis. Hindi. Pinoprotektahan ka namin. Laban saan? Natigilan ng guro bago sumagot. Laban sa sarili mo, Carlos. Lumabas siya ng silid na masikip ang dibdib at kumakabog ang puso. Hindi iyon rekomendasyon, isa iyong babala. Hindi nila gustong wasakin siya, gusto nilang ikulong, panatilihing buo, ngunit pipi. Kinagabihan may isa pang sulat sa kanyang locker, lumang papel, cursive ang sulat kamay. Hindi ka nila pinatatahimik dahil sa sinasabi mo, pinatatahimik ka nila dahil sa mga iniisip na sisimulang isipin ng iba. Itinupi niya ang sulat, isinara ang locker at napagtanto, nagsisimula pa lamang ang kanyang laban. Mula noon, hindi na siya naupo sa hulihan. Sa loob ng 50 taon, doon nagtatago ang mga estudyanteng gustong maging anino, ligtas, hindi nakikita, nakalimutan. Ngunit hindi na, pinili ni Carlos ang gitnang upuan, pinakamakita, pinakamapanganib, pinakamapanghamon, sapagkat hindi na siya sumusulat upang ipahayag lamang ang sarili. Sumusulat siya upang gumising, upang gumalaw ang iba, upang mag-iwan ng bakas na hindi mabubura. Agad na tumugon ang sistema gaya ng lagi nitong ginagawa. Ang mga anunsyo ng paaralan ay naging mas malamig, mas matalim, nakatago sa wikang opisyal. Ang mga personal na kuwaderno ay dapat maglaman lamang ng pangkurikulum na material. Ang mga discussion group ay dapat may aprobadong pahintulot. Ang pagbabahagi ng sulatin ng walang autorisasyon ay isa sa ilalim sa pagsusuri. Naging digmaan ito, tinta laban sa estruktura, mga ideya laban sa mga alituntunin, alaala laban sa takot. Si Carmen ang nagsimula ng maliit na grupo, 3 estudyante, mga dating hindi man lang nangahas lumapit kay Carlos. Tinawag nila ang kanilang sarili na ghost readers. Nagtipon sila sa lumang silid ng mapa, nakalimutan, hindi nagagalaw. Doon nila binasa ang mga ipinagbabawal na libro. Sinuri ang mga tekstong sinensura. Binanggit ng malakas ang mga paksang iniiwasan ng kurikulum. Hindi tayo club, sabi ni Carmen. Isa tayong salamin. Salamin ng ano? Tanong ng isa. Ng paaralang pilit nilang itinatago. Hindi dumalo si Carlos, ngunit alam niya at bawat ilang araw may lilitaw na maikling teksto sa mga bakanting mesa. Nilagdaan ng isang simbolo, isang sumisikat na araw. Walang nakakita kung sino ang nagiiwan, ngunit lahat may hinala. At sapat na iyon, nang mabalitaan ng punong guro ang kilusan, muling tumindi ang aksyon. Nagpakilala siya ng bagong tungkulin, Coordinator of School Integrity, isang titulong dinisenyo upang tunog akademiko, maging kapaki-pakinabang. Ngunit sa totoo, ito'y isang sensor na nakabalat kayo, isang batang guro, maayos ang bihis. Magalang, nakangiti, at tahimik na nakamamatay. Diego ang kanyang pangalan. Pagkalipas ng 3 araw mula sa tahimik niyang pagdating, ipinatawag niya isa-isa ang 10 estudyante sa kanyang opisina. Kabilang si Carmen, wala siyang paratang, walang parusa, isang blankong papel lamang.
Alam namin ang ginagawa ninyo, wika niya ng kalmado. Hindi kami nandito para parusahan. Nais lang naming maunawaan kung bakit. Walang sinabi si Carmen. Wala ka sa panganib, dagdag niya, lumalambot ang tinig. Tinitigan siya ni Carmen. Hindi ba't kayo ang nagdedesisyon niyan? Bahagyang yumuko si Diego, halos pabulong. Hindi sa katotohanan nakatayo ang eskwelahang ito, sa kontrol, tumindig si Carmen. Kung ganon, panahon ng palitan ng pundasyon. At lumabas siya, ngunit nang isara niya ang pinto, nanginginig ang kanyang mga kamay. Kinahapunan sinalubong niya si Carlos sa aklatan. Wala siyang sinabi, iniabot lang ang nakatuping papel. Isang surveillance report. Nasa itaas ang pangalan, Carlos Fernandez Martinez, mga petsa, tala, ugali, usapan, pira-pirasong sulat kamay niya. At sa ibaba, nakakahon sa pulang tinta, level of influence critical. Subject exhibits uncontrolled capacity for mobilization. Tahimik na binasa ni Carlos ang bawat linya, sumikip ang kanyang sikmura. Minamanmanan kanila, bulong ni Carmen. Tiningnan niya ito. Minamanmanan nila tayong dalawa. At sa unang pagkakataon, nagpasya silang lumaban, hindi sa mga protesta, hindi sa apoy, hindi sa sigawan. Lalaban sila gamit ang pinakabinabantaan ng institusyon, ang mga salita. Makalipas ang 2 araw, may nangyari. Naglitawan ang mga pahina sa buong campus. Nakadikit sa pader, nakasingit sa mga locker, nakatupi sa mga aklat, nakatago sa ilalim ng mesa, nakapaskil sa salamin ng banyo. Hindi pirma, hindi marahas, tapat lamang. Ang mga saradong aklatan ay libingan ng pag-iisip. Mas maraming pangalan ang takot kaysa tapang. Hindi ka makapagtuturo sa katahimikan at asahang may magsasalita. Hindi kami mapanganib, salamin kami, agad na pinagtatanggal ng staff. Ngunit mas marami pa ang sumusulpot. Sa tanghalian sa pagitan ng klase, bago sumikat ang araw, hindi lahat sinulat ni Carlos. Ngunit siya ang inspirasyon at mas makapangyarihan iyon kaysa pag-angkin. Muling nagpatawag ang punong guro ng pulong. Sino ang sumulat? Sino ang nagpiprint? Sino ang pumapayag? Ngunit wala nang may alam, wala nang pinuno, kamalayan na lamang. At ang kamalayan hindi mo maipapaalis, hindi masususpinde, hindi matatahimik. Gabing yon may bagong sulat sa locker ni Carlos. Isang linya lamang. Huwag kang sumulat para palakpakan. Sumulat ka para hindi makalimutan. Walang pirma. Ngunit alam niya kung kanino galing, may isang taong nagmamasid pa rin sa anino. Kinabukasan, nagsumite si Diego Soriano, Coordinator of School Integrity, ng selyadong sobre sa punong guro. Isang panukala, isang estratehiya, pamagat, selective academic reassignment, paanong buwagin ng walang paglaban, paanong burahin ng walang eksena. Nasa tuktok ang pangalan ni Carlos, kasama ang 5 pa, kabilang si Carmen Villanueva. Plano, paghiwa-hiwalayin sa magkakaibang klase, baguhin ang schedule, limitahan ang access sa aklatan, magtalaga ng private tutors upang i-redirect ang critical energy. Sensura na binalot sa burokrasya, tahimik na pagpapatapon na binihisan bilang reforma. Hindi sa admin nagmula ang balita, nalik ito ng isang batang guro, ang parehong guro na dati nanonood lamang. Ngayon, nanginginig na iniabot ang dokumento kay Carmen. Natatakot sila, wika niya. Hindi sa inyo, kundi sa alon na nalikha ninyo. Dinala ito ni Carmen kay Carlos. Binasa niya minsan. Muli, ito na yon, bulong niya. Pag-iwahiwalayin nila tayo. Hindi, sagot ni Carmen. Susubukan lang nila. Kinagabihan nagtipo ng ghost readers sa abandonadong auditorium. Isang nakalimutang silid, isinara mula nang hindi na ituloy ang renovasyon. Umupo sila sa bilog sa entablado, tanging lumang emergency lights ang ilaw. Si Carlos sa gitna, hindi bilang leader kundi saksi. Pinagwawatak-watak nila tayo, sabi ni Carmen, pero hindi tayo piyesa. Babasagin nila tayo, dugtong ng isa, nakangiti, tahimik, gamit ang special programs at mga tagapayo. Unang nagsalita si Carlos, paano kung sumagot tayo gamit ang tanging bagay na hindi nila kayang kontrolin? Gaya ng ano?
Isang pampublikong gawa, hindi protesta. Isang bagay na hindi nila mabubura o ma-archive. Isang bagay na kailangan nilang tandaan. Pagbasa, tumango si Carlos at ipinanganak ang plano. Pili ang petsa founding anniversary ng paaralan. Pulong ng opisyal na talumpati, parangal, VIP, litrato at nakasanayang tradisyon. Perpektong entablado, hindi para manira kundi para magpakita, samantala tinapos ng punong guro ang mga reassignment. Dumating ang puting sobre sa mga pamilya. Para sa kadahilanang pedagogical, ang iyong reassignment ay itinuring na angkop. Karamihan ay pumirma. May ilan na hindi man lang nagbasa, iilan ang pumalakpak pa. Dahil ang tunay na kaaway ng katotohanan ay hindi laging mga sensor. Kadalasan, yaong pumipirma ng hindi nagtatanong. Dumating ang araw ng seremonya, asul ang langit, nakaangat ang watawat, malilinis ang uniforme. Itim ang pantalon ni Carlos, puti ang kamiseta at may sobre sa bulsa sa dibdib. Nakadekorasyon ng entablado ng gintong titik, tradisyon. Plastik na bulaklak, naka-rehearse na 30, bukas na mga kamera. Lumapit sa mikropono ang punong guro, higit pa sa paaralan, ang San Bartolome. Ito'y pamana, isang parola ng disiplina at kahusayan. Tumindig si Carlos. Hindi siya nagmadali, hindi sumigaw, tahimik na umakyat sa entablado. Walang pumigil dahil walang umasa, hanggang sa tumayo siya sa tabi ng punong guro at kinuha ang mic. Paumanhin, wika niya, sandali lang ito. Kumislot ang tao. Ang paaralang ito ay tradisyon, ngunit ito rin ay katahimikan. At sa loob ng maraming taon, sinubukan kong manahimik, matunaw, sumulat sa anino, manatiling hindi gumagalaw kahit masakit. Ngunit ngayon may babasahin ako, hindi upang hamunin, kundi upang marinig. Inilabas niya ang pahina, binuklat, at binasa, tinuruan ninyo kaming igalang ang marmol, ngunit hindi tumingin sa mga lamat. Binigyan ninyo kami ng inedit na mga aklat at sinabing huwag magtanong. Tinawag ninyo kaming scholarship cases problema, exception, ngunit hindi kami exception. Salamin kami, hindi kami laban sa paaralang ito. Laban kami sa bahaging nais kaming pipiin. Hindi kami narito upang wasakin. Narito kami upang ipaalala, walang hinaharap ang mga pader kung hindi nagpapapasok ng hangin. At ang paaralang walang tanong, hindi paaralan, mausulyo iyon. Pagkatapos, walang pumalakpak, walang humiyaw, katahimikan. Ngunit ibang uri ng katahimikan, yung nagtatanda. Ipinatong ni Carlos ang pahina sa lectern at bumaba. At isa-isa, tumayo ang mga estudyante, tahimik na sinadya. Si Carmen, ang ghost readers, pati yung mga hindi man lang nakipag-usap kay Carlos noon. Sumunod ang mga guro, 3, 5, 8, nakatayo, walang sinasabi. Ngunit lahat nasabi, iyon ang unang publikong lamat. At mula noon, hindi na naging pareho ang lahat. 3 linggo ang lumipas. Walang anunsyo, walang press release, ngunit may gumalaw. Nawala si Principal Aquino sa mga pasilyo. Si Diego Soriano ay na-reassign sa kadahilanang administratibo. Ibinalik ang mga schedule. At ang mga file ni Carlos nawala. Walang paghingi ng tawad, walang pirma, walang formal na pagsuko, ngunit umatras ang sistema sapagkat ngayon, hindi na sa mga estudyante ang takot, hindi naging bayani si Carlos, patuloy siyang tahimik na sumusulat, maaga pa ring dumarating, minsan mag-isa pa ring umuupo, ngunit hindi na siya sumusulat upang mabuhay lamang. Sumusulat siya upang ingatan ang mga salitang hindi pa marunong bigkasin ng iba. At mas matibay iyon kaysa anumang medalya, isang maulap na hapon habang tinutulungan ang librarian na ayusin ang mga kahong dekada ng nakatabi, may natagpuan si Carlos. Isang mamasa-masang kahong karton, walang label. Sa loob, mga lumang folder, punit-punit na aklat at isang sobre na may wax seal. Walang pangalan, tanging isiniping simbolo sa kamay. Dahan-dahan niya itong binuksan, isang pahina sa loob, kupas ang tinta, pahilis ang sulat kamay.